Sa pagpayag ni Muntinlupa Judge Hinergito na makapagpiyansa si dating Senadora Laila de Lima, paliwanag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, nangangahulugan nito na sa tingin ng huwes hindi malakas ang ebidensya ng prosekusyon. Ang kasong ito ay hindi talaga maaaring bigyan ng piyansa kung malakas ang ebidensya. Kaya ang kabaligtaran nun, pag mahina ebidensya, may piyansa. Paglilinaw ng kalihim, hindi niya ito pananaw kundi paningin ng huwes. Hindi anya siya makakapagbigay ng sariling opinyon dahil hindi niya nasundan ng kaso at ayaw niya ring makialam sa mga prosecutor na may hawak nito. Pero si dating presidential spokesperson Harry Roque naniniwalang mababasura na nga ang mga kaso laban kay de Lima. Mukhang patungo na po dun yun, no? Kasi kung malakas ang ebidensya, edi pinagkait ang piyansa sa kanya. Ang one good thing na lumabas dito sa desisyon nito ay talagang independyente ang ating mga hukuman, no? Regardless of politics. Tumangging magbigay ng reaksyon si Roque para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi pa naglalabas ng anumang pahayag tungkol sa pansamantalang paglaya ni de Lima. Pero si de Lima desididong sampahan ng mga kaso si Duterte. It's pretty obvious to me. He's the one behind all this. Very obvious to me. All you have to do is go back to his statements, middle part and later part of 2016, before the filing of cases against me. Look at all his statements. Yeah. Very glaring statements, threatening to jail me. You know, statements like, you will rot in jail. I've forgiven everybody else except the former president. Kasama rin sa kakasuhan ni de Lima si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre na inaakusahan ng ilang mga testigo na siya umanong pumilit sa kanila na tumistigo laban kay de Lima. Mariing itinatanggi ni Aguirre na ginamit siya ni Duterte para idiin si de Lima. Bakit after more than almost 7 years, bakit bago ito nakita ng judge na mahina pala yung ebidensya? Samantalang ilang taon nang nag-attempt si Secretary de Lima na magpiyansa. Parang totoo yung sinabi ni Senator Bato de la Rosa, alam mo na niya dito sa atin, sa bansang Pilipinas, na pag nagpalit ng administrasyon, yung malakas na kaso ay humihina. Naku naman, did we expect na madidismiss nung kaso na yan ng Duterte? Nung Duterte regime? Sila nga yung may kagagawan nun. Pinasinungalingan din ni de Lima na ang pagbaliktad ng mga testigo ang dahilan, kaya pinayagan siyang magpiyansa. So recantation is not a factor at all in the bail decision. It's just that the new judge, in reviewing thoroughly, in scrutinizing the whole records of the case, found that there was no sufficient evidence, found lots of loopholes, inconsistencies, and incredibility in the witnesses, in the testimonies of most or all of the bail witnesses. Desidido si de Lima sa pagsasampa ng kaso dahil kung ginawa ito sa kanya noong nakaupo pa siyang senador, posibleng ginawa at ginagawa rin umano ito sa ibang ordinaryong mamamayan. Pinag-aaralan na ng mga abogado ni de Lima kung anong mga kaso ang isasampa at kung kailan. Mike Navalio, ABS-CBN News.